kaisa-isang hiling sa akin ng asawa kong si David noong nagpaalam siya ay, "Pakiusap, huwag kang pupunta sa property sa retreat, Naomi. I-promise mo sa akin." Hinigpitan niya ang hawak sa kamay ko gamit ang nalalabing lakas niya habang ang mga mata niya ay nagmamakaawa. Ipinangako ko sa kanya. Lagi kong iginagalang ang mga hiling niya kahit paminsan ay nilalamon ako ng kuryosidad. Ngunit ilang taon matapos siyang mamatay, sa wakas ay nanaig din ang kuryosidad at ang natuklasan ko sa property na iyon ay babago sa buhay ko magpakailanman. Ngayon, naiintindihan ko na kung bakit ganoon na lang ang kagustuhan ng asawa ko na ilayo ako roon. Ang 17 taon ng pagsasama namin ni David ay nagtapos sa isang kama sa ospital matapos siyang tamaan ng matinding stroke na hindi inaasahan ni Numan. Sa edad na 58, isa na akong byuda na may anak na nag-aaral sa kolehiyo at ramdam ko ang tila walang katapusang kahungkagan. Habang inaayos ko ang mga naiwan niyang gamit at papeles, natuklasan kong napakarami palang hindi ko alam tungkol sa asawa ko. Isang ordinaryong Martes nang tawagan ako ng abogado niya, si Mr. Harrison, para pumunta sa opisina niya. 2 buwan na ang nakalipas mula noong libing. Ang buhay ay patuloy sa malupit nitong normal na takbo habang ako ay sinusubukan pa ring matutong huminga nang wala si David sa tabi ko. "Mrs. Sterling, may kailangan akong ibigay sa iyo," sabi ni Mr. Harrison habang iniaabot ang isang maliit na kahon at isang sobre sa makintab niyang mesang gawa sa kahoy. "May partikular na tagubilin si David na ibigay lang ito sa iyo kapag pumanaw na siya." Ang laman ng kahon ay isang mabigat na antigong susi na may keychain na metal na hugis dahon. Ang sobre naman ay may pangalan ko na sulat kamay ni David. "Para saan ang susing ito?" tanong ko habang pinapaikot-ikot ito sa aking mga daliri. "Para iyan sa isang property sa Lake Arrowhead. Binili iyan ng asawa mo 4 na taon na ang nakalipas, pero nag-iwan siya ng malinaw na tagubilin na malalaman mo lang ito pagkamatay niya." Kumabog ang dibdib ko. Walang ibang property si David maliban sa bahay namin. Hindi niya kailanman nabanggit ang isang country retreat. At higit sa lahat, bakit niya ako pinangako na huwag pumunta roon kung ibubunyag din pala niya ito sa huli? Ang tawag doon ay Crestwood Estate, patuloy ng abogado. Sa pagkakaalam ko, iyon ang bahay kung saan lumaki si David. Binili niya itong muli matapos ang maraming taon kahit ilang beses na itong napasakamay ng iba. "Teka, hindi ito kapani-paniwala," sabi ko. Laging iniiwasan ni David na pag-usapan ang kabataan niya. Kapag binabanggit ko ang Lake Arrowhead, kinakabahan siya, nag-iiba ng usapan. Bakit siya bibili ng bahay doon? Inayos ni Mr. Harrison ang kanyang salamin. "Hindi ko masasabi sa iyo, ma'am, pero may isa pang mahalagang detalye. Ang property ay naging napakamahal sa nakalipas na 2 taon. Paano? Isang malaking developer, ang Summit Resorts, ay nagtatayo ng isang luxury resort sa lugar. Ang property ng asawa mo ay nasa isang strategic na lokasyon. Nakagawa na sila ng ilang alok na nagkakahalaga ng milyon-milyong dolyar para sa bahay." Parang umiikot ang isip ko. Hindi kailanman naging mayaman si David. Komportable ang pamumuhay namin sa sahod niya bilang inhinyero at sa akin bilang propesora sa universidad, pero wala kaming sapat na pera para makabili siya ng pangalawang bahay, lalo na sa isang magandang lugar tulad ng Lake Arrowhead. At bakit niya ito ililihim? Nanginginig ang mga daliri ko nang buksan ko ang sobre. "Pinakamamahal kong Naomi, kung binabasa mo ito, ibig sabihin ay mas maaga akong umalis kaysa sa inaasahan ko. Patawarin mo ako sa lahat ng lihim na itinago ko. Ang bahay ay sa iyo na ngayon. Sa nakalipas na 4 na taon, binago ko ang malungkot na lugar na iyon mula sa aking kabataan para maging isang bagay na sana ay magustuhan mo. Alam kong pinangako kita na huwag pumunta roon. Binabawi ko na ang pangakong iyon ngayon. Sa katunayan, hinihiling ko sa iyo na pumunta ka kahit isang beses lang bago ka magdesisyon kung ano ang gagawin sa property." Sa study room ng bahay, makikita mo ang laptop ko. Ang password ay ang petsa ng una nating pagkikita na sinusundan ng salitang hope, ang salitang itinuro mo sa akin para maramdamang muli.
Mahal na mahal kita, higit pa sa kayang ipahayag ng mga salita, David. Idinikit ko ang sulat sa aking dibdib habang nanlalabo ang paningin ko dahil sa mga luha. Kahit sa kamatayan, may kakayahan pa ring sorpresahin ako ni David. Kailangan kong makita ang lugar na ito, sabi ko. May isang komplikasyon, sabat ni Mr. Harrison. Kinokwestiyon ng pamilya ni David ang testamento. Sinasabi ng kapatid niyang si Marcus Sterling na hindi raw matino ang pag-iisip ni David noong binili niya ang property. Kalokohan iyan. Ang asawa ko ang pinakamalinaw at pinakasentrong taong nakilala ko. Kahit na, nagsampa na sila ng mga legal na mosyon dahil sa kasalukuyang halaga ng property, maaaring maging komplikado ang laban na ito. Ibinulsa ko ang susi, habang isang biglaang determinasyon ang sumakop sa akin. Pupunta ako sa Lake Arrowhead ngayon din. 2 araw ang lumipas matapos ang isang nagmamadaling biyahe sa Cascade Range. Ipinarada ko ang sasakyan sa harap ng isang inukit na tarangkahang kahoy na may pangalang The Crestwood Estate na gawa sa bakal. Kumabog ang dibdib ko habang iniikot ko ang susi sa kandado. Dahan-dahang bumukas ang tarangkahan at bumungad sa akin ang isang property na mas kahanga-hanga kaysa sa inakala ko. Hindi lang ito isang bahay sa probinsya, isa itong mansyon na gawa sa bato at kahoy na papaligiran ng mga hardin na napakaganda ng pagkakaalaga at mga sinaunang puno ng oak. Isang daanang bato ang palikuliko sa gitna ng perpektong damuhan patungo sa pangunahing pasukan. Lahat ay mukhang bago o kakatapos lang ayusin. Walang anumang bakas dito ng masalimuot na kabataan na laging iniiwasan ni David na pag-usapan. Ang lugar na ito ay binago ng may pagmamahal at dedikasyon. Ang mga kamay ng asawa ko ay nasa bawat detalye, kahit hindi ko alam na mayroon pala nito. Nanginginig ang aking mga kamay nang ipasok ko ang susi sa pangunahing pinto. Bumukas ang kandado na may kasiyasyang tunog at pumasok ako sa lihim na mundo ng lalaking halos 2 dekada kong nakasama sa buhay. Ang nakita ko sa loob ay nagpatigil sa aking paghinga at napakapit ako sa hamba ng pinto para hindi matumba. Ang pasukan ay bumubukas sa isang malaking sala na may mataas na kisame at isang stone fireplace. Pero hindi ang arkitektura ang nakapagpahanga sa akin. Ito ay ang mga painting. Sa bawat pader, sa bawat espasyong pwedeng paglagyan, ay may mga painting ng mga bulaklak. Hindi lang basta mga bulaklak, kundi mga orchid ng iba't ibang uri at kulay. Ang aking habambuhay na hilig, na laging sinusuportahan ni David ng may tahimik na pagmamahal, ay nakapaligid sa akin sa isang gallery na nakatuon sa aking pinakamamahal na libangan. At doon, sa isang mesa malapit sa bintana na tanaw ang hardin, nakapatong ang isang silver na laptop na may isang puting orchid sa ibabaw. Bago pa ako makahakbang, narinig ko ang tunog ng gulong sa graba, hudyat na hindi na ako nag-iisa. Sa bintana, nakita ko ang isang itim na SUV na huminto sa likod ng sasakyan ko. 3 lalaki ang bumaba, lahat ay may malinaw na pagkakahawig sa mukha ni David. Parehong matangos na ilong, parehong mga matang hugis almendras. Dumating na ang angka ng mga Sterling at base sa seryoso nilang mga mukha, hindi sila narito para batiin ang byuda sa kanyang bagong tuklas na property. Lumapit ang mga lalaki na may kumpiyansa ng mga taong pakiramdam nila ay pag-aari nila ang lugar. Mabilis kong isinara ang pinto habang bumibilis ang tibok ng puso ko. Pinanood ko sila sa bintana sa gilid habang humihinto sila sa beranda, nagbubulungan bago malakas na kumatok ang pinakamatanda, isang bersyon ni David na may uban na. "Mrs. Naomi, alam naming nandyan ka. Kailangan nating mag-usap." Ang boses niya ay may parehong tensyon tulad ng kay David kapag kinakabahan. Nanatili akong tahimik, lumayo sa pinto. Ang mga malabong babala ni David tungkol sa kanyang pamilya ay laging mariin. Ngayong kaharap ko na sila, ang aking kutob ay sumisigaw ng pag-iingat. Kumatok ulit sila, mas malakas. "Naomi, ako si Marcus Sterling, ang kuya ni David. Ito ang mga kapatid ko, sina Elijah at Isaiah. Nandito kami para sa property." Siyempre, hindi sila para kay David, hindi para makilala ang babaeng minahal ng kapatid nila sa loob ng 17 taon.
Naroon sila para sa bahay na biglang nagkakahalaga ng milyon-milyon. Tumingin ako sa laptop sa mesa. Ang mga sagot na hinahanap ko ay maaaring naroon, hindi sa mga estranghero sa beranda. Binaliwala ko ang lalong nagiging agresibong mga katok. Pumunta ako sa mesa at tinipa ang password. 12 ng Oktubre, 96 Hope. Nagbukas ang screen at lumabas ang isang folder na may pangalang For Naomi. Sa loob, may daan-daang video files, bawat isa ay may petsa, nagsisimula sa araw pagkatapos ng libing at tumatagal ng isang buong taon sa hinaharap. Nanginginig ang mga kamay ko nang i-click ko ang una. Ang mukha ni David ang bumungad sa screen. Hindi ang maputla at payat na mukha niya noong mga huling araw niya sa ospital, kundi malusog, puno ng buhay, malinaw na inirecord ilang buwan na ang nakalipas. "Hello, mahal ko." Ngumiti siya ng paling, ang ngiting laging nagpapalambot sa puso ko. "Kung pinapanood mo ito, ibig sabihin ay wala na ako at pumunta ka sa Crestwood sa kabila ng ilang taon kong pagmamakaawa na huwag kang pumunta. Dapat nahulaan ko na hindi mo matitiis, lalo na matapos sabihin sa iyo ni Harrison ang tungkol sa bahay." May bumara sa lalamunan ko. Kahit ngayon, kilalang-kilala pa rin niya ako. Nag-record ako ng isang video para sa bawat araw ng unang taon mo nang wala ako. Isang taon ng pagsama habang pinoproseso mo ang kalungkutan. Isang taon para ipaliwanag ang lahat ng dapat kong sinabi sa iyo noong nabubuhay pa ako. Saglit siyang yumuko, tapos ay tumingin ulit sa akin ng may determinasyon. Simulan natin kung bakit ko binili pabalik ang bahay na isinumpa kong hindi natutungtungan muli. Sa labas, tumigil na ang mga katok. Sa bintana, nakita kong bumalik ang mga lalaki sa kanilang SUV, may kinukuhang mga papel at nag-uusap ng may seryosong mga ekspresyon. Nagpatuloy si David. 3 taon na ang nakalipas, na-diagnose ako ng cerebral aneurysm, isang parang bombang orasan na minana ko sa tatay ko. Binigyan ako ng mga doktor ng 2 hanggang 5 taon. Pinili kong huwag sabihin sa iyo o kay Chloe, ayaw kong kaawaan at ayaw kong ang mga huling taon natin ay mabuhay sa anino ng kamatayan. Lumambot ang kanyang mga mata. "Gusto kong mabuhay ng lubos kasama ka hanggang sa huli, hindi ang mamatay ng dahan-dahan sa harap mo." Bumuhos sa akin ang gulat at galit. Itinago niya ang diagnosis, gumawa ng mga desisyong medikal nang hindi ako kasama. Ipinagkait niya sa akin ang pagkakataong maghanda, na sadyang pahalagahan ang aming mga huling sandali. "Alam kong galit ka ngayon," sabi niya, na parang binabasa ang isip ko. "May karapatan kang magalit, pero sana maintindihan mo na ginawa ko ang desisyong iyon dahil sa pagmamahal, hindi dahil sa kaduwagan." Ang mga lalaki sa labas ay tumatawag sa telepono, paikot-ikot sa driveway na may halong inis ng isang taong hindi napagbigyan. Nang matanggap ko ang diagnosis ko, nagpasya akong gamitin ang natitirang panahon ko para lumikha ng isang bagay na makabuluhan para sa iyo. Mahal na mahal mo ang mga orchid. Lagi mong sinasabi na balang araw ay gusto mong magkaroon ng sarili mong espasyo para alagaan sila. Kaya, hinanap ko ang lugar na hindi inaasahan ni Numan na pupuntahan ko, ang bahay na iniwan ko sa edad na 18 at isinumpang hindi nababalikan. Lumapit siya sa kamera. Ang hindi alam ng mga kapatid ko ay legal kong binili ang bahay mula sa tatay ko bago siya mamatay. Bangkarote na ang matanda matapos ang ilang taong pagsusugal at pag-inom. Ibinenta niya sa akin sa napakababang halaga, desperado sa pera, at pinangako niya akong hindi sasabihin sa mga kapatid ko na umaasa pa ring mamanahin nila ito balang araw. Iyon pala ang paliwanag sa legal na hamon. Naniniwala silang may karapatan sila sa isang property na lehitimong binili ni David. Wasak ang bahay noong binili ko, Naomi, tulad ng kabataan ko rito. Pero sa pagkakataong ito, may sapat na akong pera para baguhin ito. Bawat business trip sa nakalipas na 4 na taon, nandito ako para subaybayan ang mga renovation, nagtatayo ng isang bagay para sa iyo. Sa labas, papalapit na naman sa pinto ang mga kapatid. Sa pagkakataong ito, may hawak na dokumento si Marcos na idinikit niya sa bintana para makita ko. Isang uri ng court order. "Pupuntahan nila iyan," patuloy ni David sa video, habang tumitigas ang kanyang ekspresyon. Hindi nila kailanman ginusto ang bahay hanggang noong nakaraang taon nang magsimula ang proyekto ng resort.
Bigla, ang walang kwentang property na kinutya nila sa akin dahil sa pagbili ko ay naging isang minahan ng ginto. Susubukan nila ang lahat para kunin ito sa iyo. Ang isa sa mga kapatid ay nasa telepono ulit at mukhang nagtagumpay ng ibaba niya ito. Sa ilalim na drawer ng mesang ito ay may isang asul na folder na naglalaman ng lahat ng legal na dokumento na kailangan mo. Ang bahay ay walang dudang sayo. Siniguro ko iyon. Lumambot ang mukha ni David. Pero Naomi, kung itatago mo ito o ibebenta, desisyon mo iyon. Itinayo ko ang lugar na ito para sa iyo. Pinuno ko ito ng kagandahan para sa iyo, pero ayaw kong maging pabigat ito. Isang sasakyan ng pulis ang papasok sa driveway. Pinanood ito ng mga kapatid nang may kasiyahan sa kanilang mga mukha. Isa pang bagay, sabi ni David. Sa conservatory sa likod ng bahay, makikita mo ang koleksyon ng mga pambihirang orchid na ilang taon kong inalagaan. Ang team na kinuha ko ay patuloy na aalagaan ang mga iyon. Nariyan ka man o wala, iyon ang huli kong regalo sa iyo kasama ang paraan para mapahalagahan mo sila. Nagtapos ang video, nanatili ang nakangiting mukha ni David habang bumalik ang mga katok sa pinto. Mas may awtoridad. Mrs. Sterling, opisyal ng county, kailangan naming buksan mo ang pinto, pakiusap. Huminga ako ng malalim, isinara ang laptop, kinuha ang asul na folder mula sa drawer at humarap sa kung ano ang susunod. Habang inaabot ko ang doorknob, tumunog ang cellphone ko. Si Chloe, ang anak namin, tumatawag mula sa kolehiyo. Nag-atubili ako, tapos sinagot ko. Chloe, hindi magandang oras ngayon. Ma, mahigpit ang boses niya sa inis. Bakit hindi mo sinabi sa akin ang tungkol sa bahay ni Papa o sa proposal ng developer? Katatawag lang sa akin ng mga tiyuhin ko, nag-aalok ng patas na kasunduan kung tutulungan ko silang kontestahin ang testamento. Ano ba talagang nangyayari? Kaya pala, kinontak na nila ang anak ko. Ang realisasyong iyon ay nagpaalab ng isang mabangis at maprotektang damdamin sa loob ko. Hindi lang ako ang pinupuntirya nila. Sinusubukan nilang manipulahin ang nagdadalamhati kong anak. Ipaliwanag ko ang lahat mamaya, pangako, sabi ko. Habang pinapanood ang opisyal na nakikipag-usap sa mga kapatid. Pero Chloe, huwag kang pipirma ng kahit ano. Huwag kang papayag sa kahit ano. Hindi natin kaibigan ang mga taong iyon. Ma, kung may perang involved, kailangan nating... Hindi ito tungkol sa pera, sabat ko, na nagulat sa sarili kong katatagan. Ito ay tungkol sa kung ano ang gusto ng papa mo. Pakiusap, magtiwala ka sa akin. Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, bumuntong hininga siya. Sige, pero tawagan mo ako agad. Ibinaba ko ang telepono at binuksan ang pinto para harapin ang isang batang opisyal ng county, si Davis, na napapaligiran ng 3 sterling, na ang mga ekspresyon ay mula sa pagiging kampante hanggang sa hayagang galit. Mrs. Sterling, ako si Officer Davis. Ang mga ginoong ito ay may court order na humihiling ng inspeksyon sa property bilang bahagi ng isang patuloy na alitan sa mana. Ngumiti ako ng mahinahon, hinugot ang lakas na laging hinahangaan ni David sa akin. Siyempre, officer, pero bago iyan, sa tingin ko dapat mong makita ito. Inabot ko sa kanya ang asul na folder na naglalaman ng dokumentasyon ni David. Inasahan na ng asawa ko ang eksaktong sitwasyong ito. Lumapit si Marcus na may mapanlibak na kilos. Komplikado ang mga alitan sa pamilya, officer. Ang hipag ko ay nauunawaan namang emosyonal at nalilito. Sa totoo lang, sabat ko sa kanya, hindi ako emosyonal o nalilito. Ako ay isang byuda sa isang property na legal na pag-aari ko na humaharap sa 3 estranghero na nagkataong kapareho ng DNA ng yumaong asawa ko. Humarap ako sa opisyal at pasasalamatan ko kung rerepasuhin ninyo ang mga dokumentong ito bago payagan ng sino man na pumasok sa aking property. Kinuha ng deputy ang folder. Neutral ang ekspresyon habang sinisimulan niyang suriin ang mga nilalaman. Nagkatinginan ang magkakapatid na Sterling at halatang nababawasan na ang kanilang kumpiyansa. Naisip ko ang video ni David, ang lihim na itinago niya para iligtas kami ni Chloe sa hindi kinakailangang pagdurusa, ang napakagandang regalong nilikha niya sa kanyang mga huling taon.
Anuman ang larong ginagawa ng mga kapatid niya, determinado akong hindi matalo sa huling konkretong pagpapahayag ng pagmamahal ng aking asawa nang walang laban. Tumingin ang deputy mula sa mga dokumento. Nagbago ang kanyang ekspresyon. Mukhang maayos naman ang mga ito, ma'am. Isang malinaw na deed transfer, mga notarized na pahayag, mga certified na bank record ng orihinal na pagbili. Humarap siya sa magkakapatid. Mga Ginoo, wala akong nakikitang basehan para pilitin ang isang inspection ngayon. Mukhang usapin na ito para sa mga civil court. Namula sa galit ang mukha ni Marcos. Kalokohan ito, walang karapatan ang babaeng iyan. Ang babaeng iyan, mahinahon kong sabat, ay asawa ni David Sterling at mayroon akong lahat ng karapatan na narito. Habang atubiling bumalik ang magkakapatid sa kanilang SUV na sinundan ng humihingi ng paumanhing deputy, naramdaman ko ang isang kakaibang halo ng pagkawala at pagtuklas. Ang asawang akala ko'y lubos kong kilala ay may mga itinagong lihim, ang iba'y masakit, ang iba na may nakamamanghang maganda. Ngayon, nahaharap ako sa isang pagpipilian. Bumalik sa kaligtasan ng dati kong buhay, o lubusang isawsaw ang sarili ko sa hindi inaasahang pamanang ito at sa laban na kaakibat nito. Isinara ko ang pinto, bumalik sa mesa at muling binuksan ang laptop. Naghihintay ang video para bukas at kasama nito ang mas marami pang piraso ng lalaking minahal ko at ngayon ko palang lubusang nauunawaan. Sa labas, maaaring natalo ang magkakapatid na Sterling sa labanang ito, ngunit ang kanilang mga ekspresyon habang paalis ay nag-iwan ng isang malinaw na bagay. Ang digmaan para sa Crestwood Estate ay nagsisimula pa lamang. Ginugol ko ang gabing iyon sa bahay ni David o sa halip ay sa aming bahay, napapaligiran ng mga ebidensya ng kanyang lihim na gawa ng pagmamahal. Hindi ako makatulog. Ang isip ko ay puno ng mga revelasyon, ang malubhang sakit na itinago niya, ang binagong bahay, ang determinasyon ng kanyang mga kapatid na angkinin ito, at ang daan-daang video message na naghihintay sa laptop. Kinaumagahan, unang beses kong nilibot ng maayos ang property. Ang pangunahing bahay ay isang obra maestra ng renovation, pinagsasama ang orihinal na rustikong elemento at modernong ginhawa. Bawat silid ay sumasalamin sa maingat na pagsasaalang-alang sa aking mga gusto. Mula sa aklatan na puno ng mga unang edisyon ng paborito kong mga libro hanggang sa reading nook na tanaw ang hardin, perpekto para sa mga umaga ng taglagas. Ngunit ang conservatory ang tunay na nakapagpahanga sa akin. Tulad ng ipinangako ni David sa video, isang nakamamanghang koleksyon ng mga orchid ang pumuno sa salaming espasyo. Ang ilan ay napakabihira na sa mga libro ko lang nakita. Isang asul na Cattleya walkeriana, halos imposibleng mahanap, ay buong pagmamalaking namumukadkad na parang reyna ng lugar. "Magandang umaga, ma'am." Nagulat ako sa boses. Isang babaeng nasa katanghalian ng edad ang lumitaw mula sa mga halaman na may hawak na sprayer. "Ako si Miss Jackson. Kinuha ako ng asawa ninyo para alagaan ang mga orchid." "Naomi Sterling," sagot ko, iniabot ang aking kamay. Bagamat sa tingin ko ay alam mo na iyan. Mabait siyang ngumiti. "Madalas kayong ikwento ni Mr. David tuwing bumibisita siya. Sabi niya, may espesyal daw kayong kamay sa mga halaman na hindi niya kayang pantayan. Naging malapit ba kayo sa asawa ko?" Nag-atubili si Miss Jackson. Hanggang sa antas na pinahintulutan niya. Nandito siya kahit minsan sa isang buwan sa nakalipas na 4 na taon, personal na sinusubaybayan ang lahat. Ganoon nga si David, methodical, atentibo sa detalye, laging mas gusto niyang gawin ang mga bagay kaysa i-delegate. Ang asul na Cattleya doon, patuloy ni Miss Jackson, itinuturo ang orchid na hinangaan ko. Halos 2 taon niya iyong hinanap. Sabi niya, ipinapaalala raw nito sa kanya ang isang nakita ninyo noon sa isang show na hindi ninyo malimutan. Kumirot ang puso ko. Ang orchid exhibition sa Atlanta Botanical Garden Show, 10 taon na ang nakalipas. Isang beses ko lang nabanggit ang bulaklak na iyon at naaalala ni David. May nabanggit ba siya tungkol sa kalusugan niya? Tanong ko nang may pag-aalinlangan. Isang anino ang dumaan sa mukha ni Miss Jackson. Hindi direkta, pero sa huling 6 na buwan, mas nagmadali siya. Mahahabang oras siyang nagtatrabaho na parang may hinahabol na deadline.
Tumama sa akin ang kumpirmasyon pero ipinaliwanag din nito ang pagmamadaling naramdaman ko kay David sa kanyang mga huling buwan. Inakala kong dahil iyon sa stress sa trabaho, hindi ko kailanman naisip na nililikha niya ang lahat ng ito habang alam niyang limitado na ang kanyang oras. Nandito kahapon ang mga kapatid niya, komento ko, maingat na pinagmamasdan ang reaksyon niya. Tumigas ang kanyang mukha. Naglilibot na sila rito mula nang i-anunsyo ng Summit Resorts ang proyekto, biglang naging interesado sa bahay ng pamilya na hindi nila binisita sa loob ng ilang dekada. Inayos niya ang irrigation system bago magpatuloy. Ano ang masasabi ko tungkol sa kanila? Si Marcus ang panganay. May investment firm siya sa Raleigh, North Carolina. Lagi niyang tinatrato si David na parang ginagawan niya ito ng pabor sa pamamagitan ng pagkilala sa kanya. Si Elijah ang gitna, isang abogado, magaling sa salita. Si Isaiah ang bunso, laging nasa anino ni Marcus. Umiling siya. Noong bumalik si David para bilhin ang property, pinagtawanan nila siya dahil sa pagsasayang ng pera sa isang lumang lugar hanggang sa magsimula ang plano ng resort. Tumugma ito sa mga pira-pirasong kwento na ibinahagi ni David sa paglipas ng mga taon. Ang mahirap niyang kabataan, ang pagtakas niya papuntang kolehiyo, ang pag-aatubili niyang pag-usapan ang kanyang pamilya. Babalik sila, sabi ko, mas para sa sarili ko kaysa kay Miss Jackson. Sigurado, tumango siya. Pero pinaghandaan iyon ni Mr. David. Lagi siyang nag-iisip ng ilang hakbang pauna. Pagbalik sa bahay, pinilit kong kumain bago buksan ang laptop para sa video ng araw na iyon. Lumitaw si David, nakaupo sa lugar na ngayon ay kilala ko na bilang aklatan ng bahay. Magandang umaga, mahal ko. Sana ay nakatulog ka ng maayos sa bago nating tahanan. Ngumiti siya ng paling nangiting labis kong kinasasabikan. Ngayon gusto kong ipakita sa iyo ang isang bagay na espesyal. Gumalaw ang kamera habang naglalakad siya sa bahay, pababa sa isang pasilyo na hindi ko pa nalilibot at huminto sa isang nakakandadong pinto. Ang silid na ito ay para lang sa iyo. Ang susi ay nasa itaas na drawer ng nightstand, iyong antigong silver na may ukit na orchid. Pinaus ko ang video, pumunta sa master bedroom, at natagpuan ang susi eksakto kung saan niya sinabi. Sinundan ko ang dinaanan ni David sa video at natagpuan ko ang hindi kapansin-pansing pinto sa dulo ng east wing. Madaling umikot ang susi. Itinulak ko ang pinto at napasinghap ako. Isang kompletong art studio ang bumungad sa malaking silid sa sulok, naliligo sa perpektong liwanag mula sa mga bintanang mula sahig hanggang kisame. Mga easel, canvas, pintura, brush, lahat ng maaaring naisin ng isang artist, nakaayos ng may pagmamahal at katumpakan. 15 taon na akong hindi nagpipinta. Pagkatapos ng art school, tinalikuran ko ang aking mga pangarap sa sining para magturo ng literatura, para masuportahan kami habang itinatayo ni David ang kanyang karera, para palakihin si Chloe. Sa paglipas ng mga taon, ang balang araw ay naging isang malayong pangarap at pagkatapos ay isang mapait na alaala ng isang landas na hindi tinahak. Nagpatuloy ang video at ang boses ni David ang nagpabalik sa akin sa laptop na dala-dala ko. Marami kang isinuko para sa atin, Naomi. Ang pagpipinta mo ang unang sakripisyo. Kahit hindi ka kailanman nagreklamo, lagi kong ipinapangako sa sarili ko na ibabalik ko iyan sa iyo balang araw. Nanlabo ang paningin ko sa luha habang tinitingnan ko ang studio, ang mga professional na materyales, ang mga reference book na nakaayos sa mga estante, ang mga bintanang nakaharap para makuha ang perpektong liwanag. May isa pa, patuloy ni David. Tingnan mo sa cabinet sa ilalim ng window bench. Lumakad ako patungo sa may kutsyon na upuan malapit sa bintana na tanaw ang hardin na ngayon ay ginintuan na sa sikat ng umaga. Sa ilalim nito, nakabaon sa pader, ay isang cabinet na maaaring hindi ko napansin kung hindi sinabi sa akin na tingnan. Sa loob, may isang flat na archival box. Nanginginig ang mga kamay ko nang iangat ko ang takip at napaluhod ako sa gulat. Ang mga painting ko, 12-12 ng mga ito. Lahat ng gawa na nilikha ko noong kolehiyo,
Mga pirasong akala ko ay nawala na sa mga paglipat namin ng bahay sa paglipas ng mga taon. Iningatan sila ni David, pinrotektahan, itinago sa loob ng 15 taon hanggang sa maibalik niya sila sa akin sa perpektong espasyong ito. Sa ibabaw, may isang maliit na canvas na agad kong nakilala. Ang huli kong proyekto bago magtapos, isang self-portrait ng isang batang babae na nakatingin sa hinaharap, na may mga matang nagniningning sa pag-asa. Hiniling ni David na itago ito noong araw na matapos ko ito. Nakakabit dito ang isang sulat kamay na tala. Nandyan pa rin siya sa loob mo, Naomi, ang babaeng nagpinta ng may ganitong pag-ibig at pananaw. Ibinigay ko sa iyo ang espasyo, ang natitira ay nasa iyo na. Idinikit ko ang tala sa aking dibdib, nalulula sa pagmamahal at pagkawala. Nakita ako ni David, tunay na nakita, sa paraang hindi ko pinahintulutang makita ang sarili ko sa loob ng maraming taon. Ang tunog ng mga sasakyan sa graba ang pumutol sa emosyonal na sandaling iyon. Mula sa bintana ng studio, nakita ko ang 2 SUV na papalapit. Ang pamilyar na itim na sasakyan ng magkakapatid na Sterling at sa likod nito, isang silver na agad kong nakilala. Dumating na si Chloe at sa paraan ng kanyang kumpiyansang pagbaba sa kanyang SUV at paglakad patungo sa kanyang mga tiyuhin, tila nagsimula na silang kumbinsihin siya. Ang anak ko, ang anak ni David na may maitim na buhok at katigasan ng ulo ko, ay nakangiti at nakikipagkamay sa mga tiyuhing hindi pa niya nakikilala noon. Anumang marupok na kapayapaan na natagpuan ko sa mga regalong iniwan ni David ay naglaho sa harap ng bagong komplikasyong ito. Ang laban para sa Crestwood Estate ay naging mas personal. Pinanood ko sa bintana habang nakikipagpalitan ng magiliw na bati si Chloe sa kanyang mga tiyuhin, bukas at palakaibigan ang kanyang kilos. Sa edad na 21, ang aming anak ay may analytical na pag-iisip ng kanyang ama at ang aking determinasyon, ngunit kulang siya sa pasensya ni David at sa aking pag-iingat. Mabilis siyang bumuo ng mga opinyon at mabagal itong baguhin. Nag-vibrate ang cellphone ko sa isang text mula sa kanya. Nandito ako kasama si Tito Marcos at ang iba pa. Papasok na kami. Kailangan nating mag-usap. Tito Marcos, wala pang isang araw silang magkakilala at inaangkin na niya ang koneksyon sa pamilya. Ibinulsa ko ang tala ni David, isinara ang studio at humarap sa bagong alyansang ito. Pumasok sila nang hindi kumakatok. Ginamit ni Chloe ang pagiging pamilyar ng isang anak at ang mga kapatid ay sumunod sa kanya na parang mga lobo sa likod ng isang walang kamalay-malay na gabay. Ma! Niyakap ako ni Chloe sandali tapos ay lumayo habang tinitingnan ang napakagandang sala. Ang ganda ng lugar na ito, bakit hindi kailanman sinabi sa atin ni Papa ang tungkol dito? Bago ako makasagot, lumapit si Marcos, ang pagkakahawig niya kay David ay masakit na matalas. Naomi, sa tingin ko ay hindi maganda ang simula nating kahapon. Nagulat kami sa biglaan mong pagdating, tulad ng pagkakagulat mo sa amin. Ang kanyang mapagkasundong tono ay hindi tumutugma sa kanyang mapanuring tingin. Sa tabi niya, sina Elijah at Isaiah ay maingat na nagpapanatili ng neutral na ekspresyon, bagamat may hawak si Elijah na isang leather na folder na walang dudang naglalaman ng mga legal na dokumento. Chloe, sabi ko, binaliwala si Marcus. Akala ko ba nagkasundo tayo na hindi ka makikipag-ugnayan sa mga kapatid ng papa mo hanggat hindi tayo nakakapag-usap? Bahagya siyang namula. Tumawag ulit sila kanina na may napakakatuwirang proposal. Naisip kong dapat ko man lang silang pakinggan ng personal. Itinaas niya ang kanyang baba nang may pagsuway. Bukod pa riyan, pamilya ko rin sila. Pamilyang hindi mo alam na umiiral hanggang kahapon? Mahinahon kong paalala sa kanya. Dahil lang iyon sa inilayo sila ni Papa sa atin, sagot niya. Tulad ng pagtago niya sa napakagandang lugar na ito, hindi ba't nakapagtataka iyon? Ano pa kaya ang itinatago niya? Ang tanong ay hindi komportableng lumapit sa mga revelasyon sa mga video ni David. May komplikadong relasyon ang papa mo sa mga kapatid niya, maingat kong sabi. May mga dahilan siya sa distansyang inilagay niya.
Gumawa ng mapanlibak na kilos si Marcos. Lumang kwento na yan, nag-aaway ang magkakapatid, lalo na sa mga mahihirap na pamilya tulad ng sa amin. Ang mahalaga ngayon ay sumulong ng magkakasama. Eksakto. Tumango si Chloe na may kaseryosohang naniniwalang siya ay nasa katwiran. Ipinaliwanag lahat ni Tito Marcos. Ang bahay na ito ay nasa pamilyang Sterling sa loob ng maraming henerasyon. Binili ito ni Papa kay Lolo Sterling, pero laging nakalaan na paghahatian ng magkakapatid sa kalaunan. Pinigilan ko ang isang buntong hininga. Wala pang isang araw silang nagkakasama at inuulit na niya ang kanilang bersyon ng mga pangyayari. At ang biglaang interes sa property ay walang kinalaman sa luxury resort na itinatayo sa tabi nito. Mahina kong tanong. Lumapit si Elijah, binubuksan ang kanyang folder. Ang sitwasyon sa real estate ay isa lamang aspeto ng komplikadong legal na larawan. Naghanda kami ng isang patas na settlement offer na nagbibigay pugay sa mga hiling ni David habang kinikilala ang makasaysayang pag-aangkin ng pamilyang Sterling sa property. Handa kaming maging napaka-generous, dagdag ni Marcos. Inilagay ang isang parang amang kamay sa balikat ni Chloe. Isang katlo para sa iyo, Naomi, isang katlo para kay Chloe, at isang katlo na paghahatian naming magkakapatid. Lahat ay panalo. Tumingin sa akin si Chloe na may pag-asa, malinaw na kumbinsido na sa proposal. May sense iyon, ma. Hindi natin kailangan ang malaking lugar na ito. Pwede nating ibenta ang lahat, umalis na may milyon-milyon, at mananatiling buo ang pamilya ni Papa. Partikular na iniwan ng papa mo ang property na ito sa akin, sabi ko, tinititigan si Marcos sa mata. Hindi para sa iyo, hindi para sa mga kapatid niya. Dahil sa pagkalito at maling sentimentalidad, malumanay na sagot ni Marcos. Hindi malinaw ang pag-iisip ni David sa kanyang mga huling taon. Isang kislap ng galit ang sumunog sa akin. Napakalinaw ng pag-iisip ng asawa ko hanggang sa araw na mamatay siya. Kung gayon, bakit lahat ng sikreto? Nagsalita si Isaiah sa unang pagkakataon. Mas malumanay ang boses kaysa sa kanyang mga kapatid, ngunit hindi gaanong matalas. Bakit itatago ang pagbili ng property sa kanyang asawa at anak? Bakit ang mga detalyadong kasunduan sa abogado? Hindi iyan mga kilos ng isang taong nag-iisip ng rasyonal. Naisip ko ang mga video, ang inayos na bahay, ang art studio. Bawat elemento ay masusing pinlano bilang huling regalo. Walang anuman dito ang nagpapahiwatig ng pagkalito o kapansanan sa pag-iisip. Ma, sabi ni Chloe, mas malumanay na ngayon ang boses. Alam kong mahirap ito. Iniwan tayo ni Papa at ngayon ay natutuklasan natin ang lahat ng lihim na ito, pero may financial sense ang proposal na ito. Pareho tayong magiging secure sa buong buhay natin. Bumukas ang pinto sa likod nila at lumitaw si Miss Jackson, nag-aalala ang muka. Ayos lang po ba ang lahat, Mrs. Sterling? Nakita ko kasing dumating ang mga sasakyan. Lumingon ang magkakapatid, halatang naiinis sa pagkakaantala. Pinaningkitan ni Marcos ang kanyang mga mata. Usapin ito ng pamilya. Empleyado ko si Miss Jackson, matatag kong sabi. Welcome siya sa aking tahanan. Sa totoo lang, sabat ni Elijah, ang kanyang employment status ay kabilang sa mga pinagtatalunang ari-arian habang hinihintay ang resolusyon ng aming legal na pag-aangkin. Hindi umurong si Miss Jackson. Personal akong kinuha ni Mr. David. Pinangako niya sa akin na aalagaan ko ang lugar at si Mrs. Naomi kung may mangyari sa kanya. Rerepasuhin namin ang lahat ng kontrata ng empleyado, sabi ni Marcos nang may pagwawalang bahala. Sapat na ang narinig ko. Sa tingin ko ay oras na para umalis na kayong lahat. Tumingin ako ng diretso sa magkakapatid, tapos ay lumambot ang tingin ko nang bumaling ako kay Chloe. Maliban sa iyo, syempre, laging welcome kang manatili. Hindi mo man lang ba ikokonsidera ang alok nila? Tanong ni Chloe nang hindi makapaniwala. Rerepasuhin ko ang anumang nakasulat na proposal kasama ang sarili kong abogado, sagot ko. Pero hindi ako papayag na pilitin sa sarili kong tahanan. Ang maskara ni Marcos ay nawala at lumitaw ang walang-awang negosyante sa ilalim. Ang property na ito ay nagkakahalaga ng 10-10 milyon dahil sa proyekto ng resort. Pwede nating gawin ito ng maayos o maaari naming gawing napakahirap ang mga bagay. Banta ba iyan? Tanong ko, mas kalmado kaysa sa nararamdaman ko. Isang reality check
pagtatama niya. Ikaw ay isang propesora sa unibersidad na haharap sa isang legal na laban laban sa mga kalaban na may mas malaking yaman. Maaaring maganda ang intensyon ni David, pero inilagay ka niya sa isang mahirap na posisyon. Naisip ko ang asul na folder na may masusing dokumentasyon, ang mga video na nagpapakita ng malinaw na pagpaplano ni David, ang property na kumakatawan sa kanyang huling gawa ng pagmamahal. Naniniwala akong alam na alam ng asawa ko ang kanyang ginagawa, mahinahon kong sabi. Ngayon pakiusap, umalis na kayo. Chloe, pwede kang manatili para sa tanghalian kung gusto mo. Nag-aalinlangan siya, nagpapalipat-lipat ang tingin sa akin at sa kanyang mga bagong tuklas na tiyuhin. Sa tingin ko ay sasama muna ako sa kanila. Marami pa kaming dapat pag-usapan. Mabilis niya akong hinalikan sa pisngi. Pag-isipan mo ang alokma, pakiusap. Pinanood ko silang umalis habang isang pakiramdam ng kahungkagan ang lumalawak sa aking dibdib. Sa loob lamang ng 24 na oras, ang anak ko ay nadala sa mundo ng mga taong iniwasan ni David sa buong buhay niya. Naghintay si Miss Jackson hanggang sa mawala ang mga sasakyan sa driveway bago magsalita. Mrs. Sterling, may dapat kang malaman, isang bagay na hiniling sa akin ng asawa ninyo na huwag banggitin, maliban na lang kung talagang kinakailangan. Humarap ako sa kanya, pagod na sa isip, ngunit pinipilit ang sarili na makinig. Ano iyon? Tungkol ito sa tunay na lawak ng property at kung ano talaga ang nakatago rito. Itinuro niya ang conservatory. Mas mabuting maglakad tayo. May mga bagay na hindi dapat pag-usapan sa loob ng bahay kung saan baka may tenga ang mga pader. Habang sinusundan ko siya sa damuhan, ang sikat ng araw sa umaga ay nagliliwanag sa magandang property na lihim na nilikha ng aking asawa. Ano man ang revelasyong naghihintay sa akin, sigurado ako sa isang bagay. Inasahan ni David ang laban na ito, marahil pati na ang kahinaan ni Chloe sa manipulasyon ng kanyang mga kapatid. Ang tanong ay, sapat ba ang inihanda niya sa akin para manalo sa isang laban na hindi ko alam na darating? Dinala ako ni Miss Jackson sa isang tool shed na hindi ko pa nalilibot. Hindi tulad ng mga perpektong inayos na istruktura sa iba pang bahagi ng property, ang gusaling ito ay nanatili sa orihinal nitong anyo, sadyang hindi pinaganda para magmukhang hindi mahalaga. Maingat na tao ang asawa ninyo, sabi ni Miss Jackson, habang inilalabas ang isang lumang bakal na susi. Pagkatapos ng unang pagbisita ng mga kapatid niya noong nakaraang taon, naging mas maingat pa siya. Bumisita sila dati? Hindi iyon nabanggit ni David. Tumango si Miss Jackson ng may kabigatan. Bigla silang sumulpot nang marinig nila ang tungkol sa proyekto ng resort. Narito ang asawa ninyo noon para subaybayan ang pagtatayo ng art studio. Hindi nila siya nakilala noong una. Nagpahaba siya ng balbas noong ginagamot siya. Ang kaswal na pagbanggit sa gamutan ni David ay tumama sa akin na parang isang alon ng panibagong kalungkutan. Habang ako ay walang kamalay-malay na nagtuturo ng literatura, ang asawa ko ay narito. May sakit, nililikha ang santuwaryong ito habang tinataboy ang kanyang mga mapagsamantalang kapatid. Ano ang nangyari? Pinanood niya sila mula sa malayo, tapos ay umalis nang hindi nagpapakilala. Nang gabing iyon, gumawa siya ng mga pagbabago sa mga plano ng property simula rito. Binuksan ni Miss Jackson ang pinto ng shed at bumungad ang isang ordinaryong loob. Mga gamit sa paghahardin, kagamitan, alikabok na sumasayaw sa mga sinag ng liwanag na pumapasok sa mga siwang ng pader. Kumpiyansang lumakad si Miss Jackson patungo sa likurang sulok. Itinulak ang ilang nakasalansan na kahon para ilantad ang isang trapdoor na nakabaon sa sementadong sahig. Ipinakabit ng asawa ninyo ang pasukan na ito noong nakaraang taglamig. Akala ng mga trabahador ay gumagawa sila ng isang wine cellar. Itinaas niya ang mabigat na pinto at bumungad ang isang matibay na hagdan na pababa sa kadiliman. Mauna na po kayo. Nanaig ang kuryosidad sa pangamba, kaya sinundan ko si Miss Jackson pababa. Sa ibaba, binuksan niya ang isang switch at umilaw ang mga ilaw na naglantad sa isang sementadong tunnel na umaabot sa unahan namin. Ano ang lugar na ito? Tinawag ito ng asawa ninyo na The Vault. Ako naman, Genius ang tawag ko rito.
Ang tunnel ay umaabot ng halos 100 talampakan bago bumukas sa isang malaking silid na puno ng mga file cabinet, isang mesa na may mga computer equipment at mga pader na puno ng mga mapa at dokumento. "Welcome sa war room ni David," sabi ni Miss Jackson ng may halong pagmamalaki. Lahat ng tinipon niya tungkol sa kanyang mga kapatid, sa kanilang mga negosyo at sa tunay na halaga ng Crestwood Estate. Lumapit ako sa pinakamalapit na pader kung saan may detalyadong mapa na nagpapakita hindi lamang ng property kundi pati na rin ang mga nakapaligid na lugar sa loob ng ilang milya. Ang mga pulang marka ay nagpapahiwatig ng mga location ng proyekto ng resort na may mga sulat kamay na annotation tungkol sa mga halaga, mga yugto ng konstruksyon at epekto sa real estate. "Hindi ko maintindihan," sabi ko, lumingon kay Miss Jackson. Alam ni David ang tungkol sa proyekto ng resort. "Hindi noong una. Binili niya ang lugar na ito para ayusin para sa inyo, simple lang. Pero mga 2 taon na ang nakalipas nang magsimula ang Summit Resorts sa mga paunang pag-aaral, kumuha siya ng isang real estate consultant para suriin ang epekto sa Crestwood." Itinuro ni Miss Jackson ang mapa. May natuklasan sila na sinusubukang itago ng developer hanggang sa matapos ang lahat ng pagbili ng lupa. Ang buong proyekto ay 3 beses na mas malaki kaysa sa inihayag nila sa publiko. Pinag-aralan ko ng mas malapitan ang mapa, napansin kung paano lumalampas ang mga marka sa lugar na isinapubliko ng media. Ang ikalawang yugto ng resort ay magsasama ng isang golf course na mangangailangan ng bahagi ng property na katabi ng sa atin, patuloy ni Miss Jackson. Nabili na nila ang halos lahat ng kinakailangang lupa maliban sa Crestwood Estate. Pagtatapos ko, nagsisimula ng maunawaan. Kinumpirma iyan ng asawa ninyo sa 3 independenteng espesyalista. Ang strategic na posisyon ng property na ito ay maaaring ganap na harangan ang nakaplanong expansion. Kung wala ito, mawawala ang kalahati ng inaasahang halaga ng proyekto. Kaya mas mahalaga pa ang property kaysa sa inaakala ng mga kapatid niya. Exponential, pero hindi lang iyan. Lumapit si Miss Jackson sa isang file cabinet at kumuha ng isang makapal na folder. Idinokumento ni David ang ilang dekada ng mga questionableng gawain sa negosyo ng 3 kapatid. Pag-iwas sa buwis, insider trading, maling paggamit ng pondo ng kliyente, sapat na ebidensya para sirain sila sa propesyonal na paraan kung malalaman ito. Tiningnan ko ang mga masusing dokumentasyon, nakikilala ang detalyadong pamamaraan ni David sa paglutas ng problema, mga printout ng email, mga financial record, mga sinumpaang salaysay mula sa mga dating empleyado. Nakabuo siya ng isang matibay na kaso laban sa kanyang mga kapatid. Bakit niya titipunin ang lahat ng ito? Proteksyon. Alam niyang pupuntahan nila ang bahay kapag wala na siya. Gusto niyang may bala ka. Naisip ko ang kumpiyansa ni Marcus, ang mga legal na maniobra ni Elijah, ang mabilis nilang pagkumbinsi kay Chloe. Inasahan niya ang lahat. "Hindi lahat," mahinahong sabi ni Miss Jackson. "Hindi niya inaasahan na makukuha nila agad ang anak ninyo?" Kumirot ang alaala ng tila pagtataksil ni Chloe. Minamanipula nila siya gamit ang mga kalahating katotohanan at pangako ng yaman at sinasamantala ang kanyang pagdadalamhati. Tumango si Miss Jackson. Nawalan siya ng ama. Bigla nag-aalok sila ng koneksyon sa kanya sa pamamagitan ng dugo at kasaysayan. Isang malakas na pang-akit para sa isang nagdadalamhating dalaga. Tama siya. Si Chloe ay laging malapit sa ama. Kapareho ng analytical na isip ni David at pagkahilig sa mga puzzle. Ang pagkamatay niya ay nag-iwan sa kanya na walang direksyon, madaling makuha ng sinumang mag-aalok ng koneksyon sa kanya. "Ano ang gagawin ko ngayon?" tanong ko halos sa sarili ko. "Depende iyan sa kung ano ang gusto mo," sagot ni Miss Jackson. "Pwede mong ibenta ang lahat at umalis na mayaman, pero marahil ay habang buhay na hiwalay sa iyong anak. Pwede mong labanan ang mga kapatid ng legal gamit ang ebidensyang ito na maaaring manalo sa laban ngunit lalong magpapalala sa mga sugat ng pamilya. O ano? Pwede mong gawin ang laging ginagawa ng asawa mo. Mag-isip ng 3 hakbang pauna at hanapin ang landas na hindi inaasahan ni Numan.
Pinag-isipan ko iyon habang patuloy kong sinusuri ang war room. Sa mesa, may isang naka-frame na litrato na hindi ko pa nakikita. Isang teenager na si David na buong pagmamalaking nakatayo sa tabi ng isang nagwaging orchid. Ang kanyang mukha ay puno ng isang inosenteng saya na bihira kong masilayan sa lalaking pinakasalan ko. Iyan ang unang Katleya na pinalaki niya, sabi ni Miss Jackson. Napansin ang pagtuon ko sa litrato. Ang nag-iisang maliwanag na bahagi ng kanyang kabataan dito. Sinira iyon ng mga kapatid niya habang wala si David sa eskwela para lang saktan siya. Isa pang piraso ng puzzle ang pumasok sa isip ko. Ang suporta ni David sa aking pagmamahal sa mga bulaklak at sining sa kabila ng wala siyang personal na interes sa mga ito. Ang napakagandang conservatory at studio ay hindi lamang mga regalo. Sila ay ang pagbawi sa isang bagay na mahalaga na ninakaw ng kanyang mga kapatid. Kinuha ko ang litrato habang isang plano ang nagsisimulang mabuo sa aking isipan. Miss Jackson, gumagana ba dito sa baba ang laptop na may mga video ni David? Tumango siya. May secure na network sa buong property. Siniguro iyon ng asawa ninyo. Magaling! Kailangan kong panoorin ang susunod na ilang video ng mas maaga. Pagkatapos gusto kong mag-schedule ka ng isang pulong para sa akin. Kanino? Una, sa anak ko lang, malayo sa impluwensya ng kanyang mga tiyuhin. Pagkatapos, sa aking abogado. At sa huli, tumingin ako sa pader ng ebidensya na tinipon ni David laban sa kanyang mga kapatid. Sa tingin ko ay gusto kong makipag-usap sa mga executive sa Summit Resorts. Ngumiti si Miss Jackson sa unang pagkakataon mula nang pumasok kami sa tagong bunker. Nagpaplano ka ng isang bagay na aaprubahan ng asawa ninyo. Nagpaplano ako ng isang bagay na karapat-dapat sa lalaking minahal ako ng sapat para likhain ang lahat ng ito. Pagtatama ko, isang bagong determinasyon ang nagpapatibay sa aking boses. At kakailanganin ko ang tulong mo. Ano man ang kailangan ninyo, Mrs. Sterling, pangako ni Miss Jackson. Binigyan ako ng asawa ninyo ng pangalawang pagkakataon noong walang ibang gumawa nito. Utang ko sa kanya ang lahat at dahil doon, utang ko rin ito sa inyo. Isa na naman itong bahagi ni David na hindi ko alam. Ang kanyang tahimik na pagkabukas palad na umaabot sa labas ng aming pamilya, nagbabago ng mga buhay na hindi ko kailanman narinig. Habang paalis kami sa bunker, maingat na itinatago muli ang pasukan, naramdaman ko ang isang kakaibang koneksyon sa aking yumaong asawa. Hindi ang kalungkutan na nangingibabaw sa mga nakaraang linggo, kundi isang pagsasamahan na kahit papaano ay nagpapatuloy sa kabila ng kamatayan. Iniwan niya sa akin hindi lamang isang property at material na seguridad, kundi mga kasangkapan at kaalaman para buuin ang sarili kong landas. Naniniwala ang magkakapatid na Sterling na isang walang muwang na byuda ang kaharap nila na hindi nila kayang tapatan. Wala silang ideya kung ano ang darating. Sa sumunod na 48 oras, halos hindi ako nakatulog. Puno ng determinasyon at ng lumilinaw kong plano, pinanood ko ang isang linggong video ni David sa isang gabi lang. Bawat isa ay nagbubunyag ng mas marami pa sa kanyang diskarte at sa lalim ng kanyang pananaw. Susubukan nilang paghiwalayin kayo, babala niya sa isang recording na parang direktang nagsasalita sa aking kasalukuyang sitwasyon. Si Marcus ang magiging palakaibigan. Si Elijah ang legal na banta. Si Isaiah ang tahimik na tagamasid. At pupuntiryahin nila si Chloe. Siya ang pinakamadaling paraan para guluhin ang posisyon mo. Sa isa pang video, ipinakita niya ang mga dokumento mula sa developer na nakuha niya sa pamamagitan ng mga contact sa opisina ng county. Determinado ang Summit Resorts na ilihim ang Phase 2 ng proyekto hanggang sa makuha ang lahat ng kinakailangang lupa. Kung matuklasan nilang alam natin ang tungkol sa golf course bago nila subukang bilhin tayo, triple ang halaga ng negosasyon. Gamit ang mga pananaw ni David at ang sarili kong lumalagong pag-unawa, nag-ayos ako ng isang pulong kay Chloe sa isang coffee shop sa syudad, malayo sa impluwensya ng magkakapatid na Sterling at sa emosyonal na hatak ng santuaryong nilikha ni David. Dumating siya ng 15 minuto na huli, depensibo na bago pa man umupo. Hindi ako magtatagal. Isasama ako ni Tito Marcus para makipagkita sa ilang investors ngayong hapon. Tito Marcus,
Mahina kong ulit. Naging napakalapit ninyo sa loob ng 3 araw. Namula siya. Naging mabait sila at palakaibigan na hindi ko masabi tungkol sa'yo. Tinatrato mo ang pamilya ni Papa na parang mga kaaway. Huminigop ako ng kape, maingat na pinipili ang susunod kong mga salita. Naaalala mo ba ang klase mo sa narrative theory noong unang semestre tungkol sa kung paano nagbabago ang parehong kwento depende sa kung sino ang nagsasalaysay? Ano ang kinalaman niyan sa sitwasyon natin? Narinig mo lang ang kanilang bersyon ng kwentong ito. Hinihiling ko sa iyo na isaalang-alang na maaaring may ibang pananaw, ang sa papa mo. Patay na si Papa, prangka niyang sabi, may sakit na dumaan sa kanyang muka. At malinaw na hindi siya nagtiwala sa atin para sabihin ang tungkol sa lugar na ito noong nabubuhay pa siya. Kumuha ako ng tablet sa aking bag. May iniwan talaga siya para sa ating dalawa. Ano ito? Gumawa ng mga video ang papa mo, Chloe. Daan-daan. Mga mensahe para gabayan ako, para gabayan tayo, pagkatapos niyang mawala. Ibinigay ko ang tablet. Inihahanda ang video na may label na "For Chloe when she needs it." Namutla ang kanyang muka. Gumawa siya ng mga video, alam niyang mamamatay na siya. Na-diagnose siya 3 taon na ang nakalipas ng cerebral aneurysm. Mahina kong sabi, sa wakas ay ibinabahagi ang katotohanan. Pinili niyang huwag sabihin sa atin. Gusto niyang iligtas tayo sa panonood sa kanyang panghihina. Imposible, sasabihin niya sa akin. Pero may pag-aalinlangan na sa kanyang boses. Panoorin mo ang video, Chloe. Pakinggan mo siya. Nanginginig ang mga daliri niya nang pindutin niya ang play. Lumitaw ang mukha ni David. Malusog, masigla, ang kanyang mga mata ay kumikislap sa ngiting napakapamilyar sa kanya. Hello matalino kong anak. Kung pinapanood mo ito, ibig sabihin ay wala na ako. At kilala kita, malamang ay galit ka sa lahat ng lihim na itinago ko. Mahina siyang tumawa. Hindi mo gusto na pinananatili kang walang alam kahit noong bata ka pa. Namuo ang luha sa mga mata ni Chloe habang nagpapatuloy ang kanyang ama. Dapat sinabi ko sa iyong may sakit ako. Dapat binigyan kita ng oras para maghanda, para itanong ang lahat ng tanong na napakagaling mong buuin. Pero naging makasarili ako. Gusto kong ang mga huling taon natin ay maging normal, hindi nababalot ng diagnosis ko. Sana balang araw ay mapatawad mo ako sa pagpiling iyon. Lumapit si David sa kamera, pero may iba ka pang kailangang malaman. Isang bagay tungkol sa mga kapatid ko na hindi ko kailanman ibinahagi sa iyo. Ang alitan namin ay hindi isang maliit na away pamilya, Chloe. Ninakaw nila ang parte ko sa mana noong 19 ako. Ginamit nila ang pangalan ko sa mga pekeng dokumento habang nasa kolehiyo ako. Nang malaman ko at binalaan kong ilalantad sila, binalaan nila akong idadawit ako bilang kasabwat. Tinakpan ni Chloe ng kamay ang kanyang bibig. Ang kanyang mga mata ay nakatutok sa screen. Umalis ako sa Lake Arrowhead. Lumipat ako sa Raleigh. Nakilala ko ang mama mo. Bumuo ako ng buhay. Pinalaki kita. Iyon ay higit pa sa sapat. Tumigas ang kanyang ekspresyon. Pero hindi nagbago ang mga kapatid ko. Ano man ang sinasabi nila sa iyo ngayon, tandaan mo ito. Gusto nilang kontrolin ang property ng pamilya, hindi dahil sa sentimentalidad, kundi dahil sa purong kasakiman. At gagamitin nila ang sinuman kasama na ang anak ko para makuha ito. Nagtapos ang video, nanatili ang nag-aalalang mukha ni David. Hindi gumalaw si Chloe habang tahimik na dumadaloy ang luha sa kanyang mga pisngi. Pinoprotektahan niya tayo, bulong niya sa wakas. Sa lahat ng panahong ito, higit pa ito sa sakit niya. Oo, mahinahon kong kumpirma. Ang mga tiyuhin mo ay hindi ang koneksyon sa pamilya na ipinapakita nila. Sila ay mga oportunista na nakikita ka bilang pinakamadaling daan patungo sa gusto nila. Pinunasan niya ang kanyang mga luha, galit ang pumalit sa kalungkutan sa kanyang ekspresyon. Nagsisinungaling sila sa akin, hindi ba? Tungkol sa lahat, maliban sa katotohanang milyon-milyon ang halaga ng bahay. Totoo ang bahaging iyon, pero hindi nila sinabi sa iyo ang tungkol sa buong proyekto ng resort o kung bakit napakahalaga ng property sa mga plano ng developer. Liwanag ng pag-unawa ang sumilay sa kanyang mga mata. Sinusubukan nilang lokohin tayo. Tayo?
Ulit ko nakaramdam ng pag-asa. Ibig sabihin, bumalik ka na sa panig ko, ma. Hindi naman ako umalis sa panig mo. Yumuko siya, nahihiya. Gusto kong maramdaman na konektado ako kay Papa sa pamamagitan ng pamilya niya. May mga kwento sila tungkol sa kanya nung bata pa siya, mga litratong hindi ko pa nakikita. Naiintindihan ko. Tiniyak ko sa kanya, inabot ang kamay ko sa mesa para pisilin ang kanya. Ginagawa tayong vulnerable ng kalungkutan sa mga paraang hindi natin inaasahan. Pero ngayon, kailangan nating maging mas matalino kaysa sa kanila nang magkasama. Umayos ng upo si Chloe, ang kanyang ekspresyon ay nagbago mula sa pagkadurog tungo sa determinasyon, napakapareho kay David na kumirot ang puso ko. Ano ang plano? Ngumiti ako, nararamdaman ang unang tunay na kumpiyansa mula nang magsimula ang pagsubok na ito. Una, makikipagkita tayo sa abogado ko ngayong gabi. Hindi ang family lawyer na gustong gamitin ng mga tiyuhin mo, kundi isang inirekomenda ni Mr. Harrison. Pagkatapos bukas, may appointment tayo sa Summit Resorts. Bakit? Dahil ang kaalaman ay kapangyarihan. At ngayon, may alam tayong hindi alam ng mga tiyuhin mo, kung gaano talaga kahalaga ang property sa developer. Ipinakita ko sa kanya ang mga dokumento mula sa war room ni David. Iniisip nilang isang walang alam na byuda at isang walang muwang na pamangkin ang kaharap nila. Oras na para ipakita sa kanila kung sino talaga ang kalaban nila. Sa unang pagkakataon, mula nang mamatay si David, tumawa si Chloe, isang tunog ng tunay na kasiyahan. Laging sinasabi ni Papa na ikaw ang pinakamatalinong taong nakilala niya. Nasa ilalim ng tahimik na propesora ng literatura ay isang strategist na kayang talunin ang sinuman kung sapat ang motibasyon. Talaga bang sinabi niya yon? Tanong ko, nagulat. Lagi, ngumiti siya, pinupunasan ang huling mga luha. Sinabi rin niya na ang pinakamalaking pagkakamali na maaaring gawin ng sinuman ay ang maliitin si Naomi Sterling. Habang paalis kami sa coffee shop, naramdaman ko ang pagbabago sa dinamika ng labanang ito. Hindi sinasadyang pinag-isa kami ng magkakapatid na Sterling sa halip na paghiwalayin. Wala silang ideya na ang kanilang unang tagumpay kay Chloe ay naghanda lamang ng entablado para sa kanilang tuluyang pagkatalo. Nang gabing iyon, kasama si Chloe, ipinresenta ko ang aking kumpletong plano sa abogadong inirekomenda ni David para sa eksaktong sitwasyong ito. Ang kanyang ekspresyon ay nagbago mula sa propesyonal na interes tungo sa hindi maitatagong paghanga nang maunawaan niya ang buong saklaw ng aking ipinapanukala. Mrs. Sterling, sabi niya sa wakas, sinabi sa akin ng asawa ninyo na sorpresahin ninyo ako sa inyong strategic na pag-iisip. Tama siya. Ang asawa ko, sagot ko, ay tama sa maraming bagay. Kabilang na ang paniniwala niya sa aking kakayahan, hindi lang para malampasan ang kanyang pagkamatay, kundi para lumabas na mas matatag mula sa pagsubok ng kalungkutan at pagtataksil. Dumating ang magkakapatid na Sterling sa Crestwood Estate, eksakto kung kailan ko sila inaasahan, 10:00 ng umaga, 3 araw pagkatapos ng pulong namin ni Chloe. Pumasok ang kanilang itim na SUV sa driveway na may kumpiyansa ng mga taong naniniwalang isang pormalidad na lamang ang tagumpay. Sa likod nila ay isang silver na sedan na hindi ko nakilala, malamang ay kanilang abogado o financial consultant. Pinanood ko sila mula sa bintana ng study, nakasuot hindi ng mga kaswal na damit na nakita nila dati, kundi ng isang tailored suit na binili ko para sa pulong na ito. Mahalaga ang anyo kapag nag-oorkestra ng isang pagbabalik at balak kong ipakilala ang sarili ko hindi bilang isang nagdadalamhating byuda, kundi bilang isang matinding kalaban na laging alam ni David na ako. Nandito na sila, sabi ko kay Chloe, na lumabas mula sa aklatan na mukhang professional din sa isang navy dress, ang relo ng kanyang ama, isa sa pinakamahalaga niyang pag-aari ay kitang-kita sa kanyang pulso. Handa ka na? Tanong niya. May halong kaba at determinasyon sa kanyang ekspresyon. Hinding-hindi. Pinisil ko ang kanyang kamay. Tandaan, hayaan mo muna silang mabulid sa sarili nilang bitag. Lumitaw si Miss Jackson. Ang iba ay dumaan sa likod na pasukan. Handa na sila sa dining room tulad ng hiling ninyo. Tumango ako bilang pasasalamat. Perpektong timing. Tumunog ang doorbell
At si Miss Jackson ang nagbukas nito nang may praktisadong paggalang ng isang taong alam ang kanyang papel sa maingat na inihandang pagtatanghal na ito. Magandang umaga mga Ginoo, narinig kong bati niya sa kanila. Hinihintay na po kayo ni na Mrs. Naomi at Chloe, dito po tayo. Pumasok sila na may pagiging pamilyar ng mga taong sanay na kontrolin ang kapaligiran. Si Marcos ang nanguna, sinundan ni Elijah na may daladalang legal na folder at si Isaiah ang nasa hulihan. Sa likod nila ay isang lalaking may uban na nakasuot ng mamahaling suit na nagpapakita ng autoridad sa korporasyon. Naomi, tumango si Marcos. Ang kanyang ngiti ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Nagpapasalamat kami sa pagpayag mo sa pulong na ito. Ito si Mr. Chen, ang CFO ng Sterling Investments. Naisip naming magiging produktibo kung may isang espesyalista na sasama sa ating talakayan tungkol sa potensyal ng property. Kaya nagdala sila ng isang financial executive para takutin ako sa mga technical na salita at market valuations. Nahulaan ko na. Napakabait ninyo, malumanay kong sagot. Inihanda ko ang dining room para sa ating pulong. Sumunod kayo sa akin. Dinala ko sila sa bahay. Napansin ang kanilang mapanuring tingin sa mga renovation na tinapos ni David. Sa formal na dining room, isang malaking mesa ang inihanda na may mga dokumento sa bawat upuan, mga bote ng tubig at kape, ang larawan ng isang profesional na paghahanda. Maupo po kayo, sabi ko. Sa tingin ko ay marami tayong dapat pag-usapan. Habang nauupo sila na may kumpiyansa pa ring nakaukit sa kanilang mga mukha, nanatili akong nakatayo sa dulo ng mesa. Bago tayo magsimula, sabi ko, gusto kong magpasalamat sa inyong nakaraang proposal. Naging kapupulutan ito ng aral. Lumawak ang ngiti ni Marcos, malinaw na iniisip na pagsuko ang komento ko. Natutuwa kaming pinag-isipan mo ang aming alok. Sa tulong ng kaalaman ni Mr. Chen, maaari nating pag-usapan ang pinakamainam na paraan para hatiin ang mga ari-arian ng property. Oo, paghahati, sabi ko, kinuha ang isang remote control mula sa mesa. Iyan mismo ang gusto kong pag-usapan. Pinindot ko ang isang buton at isang nakatagong screen ang bumaba mula sa kisame sa kabilang dulo ng silid. Nagkatinginan ang magkakapatid. Malinaw na hindi nila inaasahan ang ganitong antas ng paghahanda. Kung maaari, idirekta ninyo ang inyong atensyon sa presentasyon. Patuloy ko, pinindot ulit ang remote. Isang detalyadong mapa ng Crestwood Estate ang lumitaw sa screen na nagpapakita ng mga hangganan ng property, mga topographical na katangian at ang posisyon nito kaugnay sa mga nakapaligid na lugar. Ito ang buong survey ng Crestwood Estate, paliwanag ko. Ang buong 25 ektarya, hindi lang ang 10 ektarya na binanggit sa inyong proposal. Hindi mapakali si Elijah. Ang kanlurang bahagi ay isang hindi maaaring tayuan na preservation area. Hindi namin ito isinama para maging simple. Napakamaalalahanin ninyo, sagot ko ng may pang-uyam, maliban sa isang maliit na detalye. Isa pang pindot sa remote at ang mapa ay pinatungan ng buong proyekto ng resort. Lahat ng yugto, kabilang ang golf course na inilihim ng Summit Resorts. Umayos ng upo si Mr. Chen na wala ang kanyang professional na maskara habang pinag-aaralan niya ang projection ng may biglaang interes. Tulad ng nakikita ninyo, mahinahon kong patuloy, ang ikalawang yugto ng proyekto ay halos sumasakop sa kanlurang bahagi ng aming property, ang mga ektaryang napakabait ninyong inalok na alisin sa ating patas na paghahati. Namula ang mukha ni Marcos. Haka-haka lang ang mga planong iyan. Ang pagsusuri mula sa Sterling Investments ay nagpapahiwatig. Sa totoo lang, sabat ng isang bagong boses habang bumubukas ang pinto sa gilid. Ang mga planong iyan ay kinumpirma na ng board mismo ng Summit Resorts. Lumingon ang magkakapatid na Sterling sa gulat habang si Mr. Alston, ang CEO ng Summit Resorts, ay pumasok sa silid, kasunod ang aking abogado at 2 executive na nakapormal na kasuotan. Ano ito? Tanong ni Marcos, halos tumayo. Ito, magiliw kong sagot, ay isang pulong tungkol sa tunay na halaga at hinaharap ng Crestwood Estate. Nagpahayag si Mr. Alston ng malaking interes sa property, lalo na matapos suriin ang kompletong mga dokumento na tinipon ng aking asawa tungkol sa proyekto ng resort.
Tumingin si Mr. Chen sa magkakapatid na Sterling nang may pagtataksil. Sinabihan ako na kayo ay may eksklusibong karapatan na makipagnegosasyon para sa property na ito. Wala sila, mahinahong sabat ng aking abogado, inilalagay ang mga karagdagang dokumento sa mesa. Si Mrs. Sterling ang may malinaw at hindi mapag-aalinlangan ng titulo sa buong property. Ang mga dokumentong ipinakita sa inyo ng mga ginoong Sterling ay walang legal na bisa. Hinampas ni Marcos ang kanyang kamay sa mesa. Ang property na ito ay nasa pamilyang Sterling sa loob ng maraming henerasyon. May moral na obligasyon si David. Moral na obligasyon? Nagsalita si Chloe sa unang pagkakataon, matatag ang boses sa kabila ng paghawak sa baso ng tubig. Tulad ng moral na obligasyon ninyo sa aking ama noong ninakaw ninyo ang kanyang mana, o pinirata ang kanyang pirma sa mga dokumento, o binalaan siyang idadawit kung ilalantad niya kayo. Natigilan ang magkakapatid na wala ng kulay ang kanilang mga mukha. Ano ba talaga ang sinasabi niya? Tanong ni Mr. Chen na lalong hindi mapakali. Baka ito ang magpapaliwanag, sabi ko, tumango sa aking abogado na ipinamahagi ang mga selyadong sobre sa lahat sa mesa. Mga kopya ng dokumentasyon na iningatan ng aking asawa tungkol sa ilang transaksyon na kinasasangkutan ng mga ari-arian ng pamilyang Sterling. Sa tingin ko ay nag-expire na ang statute of limitations sa ilan sa mga ito, ngunit baka maging interesado ang IRS at mga state tax authority sa iba. Binuksan ni Elijah ang kanyang sobre, sinusuri ang mga nilalaman ng may lumalaking alarma. Ito ay mga pribadong usapin ng pamilya, nauutal niyang sabi, walang kaugnayan sa kasalukuyang talakayan. Sa kabaligtaran, pagtanggi ko, sa wakas ay umupo sa dulo ng mesa. Nagpapakita ito ng isang pattern ng mapanlinlang na pag-uugali na direktang nakakaapekto sa inyong kredibilidad sa negosasyong ito. Pag-uugaling nagpatuloy nang sinadya ninyong linlangin si Mr. Chen tungkol sa inyong posisyon para makipagnegosasyon sa property na ito. Natahimik ang silid habang napagtanto ng magkakapatid na Sterling ang kabuuan ng kanilang pagkakalantad. Idinokumento ni David ang lahat, ang kanilang mga kasalanan sa kanya noon, ang kanilang mga kamakailang manipulasyon, ang kanilang mga pagtatangka na angkinin ang mga mahahalagang ari-arian habang nagpapakita ng kabaitan. Ano ang gusto mo, Naomi? Tanong ni Marcos sa wakas, gumuho na ang kanyang kumpiyansa. Gusto kong umalis kayo sa Crestwood Estate at hindi na bumalik, simpleng sabi ko. Gusto kong itigil ninyo ang lahat ng pagtatangka na kontestahin ang aking pagmamay-ari o manipulahin ang aking anak. Bilang kapalit, mananatiling pribado ang mga dokumentong ito. Biglang tumayo si Mr. Chen. Sa tingin ko ang aking pagkakasangkot sa usaping ito ay batay sa hindi kumpleto at posibleng mapanlinlang na impormasyon. Kung papayagan ninyo, Mrs. Sterling, direkta na akong makikipag-ugnayan sa inyo para sa anumang mga talakayan sa hinaharap. Tumingin siya ng may paghamak sa magkakapatid bago umalis. Naging kulay abo ang mukha ni Marcos habang pinapanood niyang umalis ang kanyang kaalyado. Wala kang ideya sa ginagawa mo, Naomi. Napakamahal ng mga gasto sa development para sa kanlurang bahagi. Ang logistic pa lang. Sa totoo lang, sabat ni Mr. Alston, nakabuo na ang Summit Resorts ng mga bagong paraan ng konstruksyon na partikular na angkop para sa ganitong uri ng lupain. Handa kaming mag-alok kay Mrs. Sterling na kumikilala sa parehong mga hamon at sa pambihirang potensyal ng property na ito. Habang nagpapatuloy ang pulong, nagbago mula sa planong pag-takeover ng magkakapatid na Sterling tungo sa aking maingat na inihandang kontra-opensiba. Nahuli ko ang tingin ni Chloe sa kabilang panig ng mesa. Ang kanyang bahagyang ngiti ay nagpapahiwatig ng lahat, pagmamalaki, pagwawagi, at ang mapait na pagkilala na inihanda kami ni David para sa sandaling ito, kahit mula sa kabilang buhay. Nang sa wakas ay umalis ang magkakapatid na Sterling, 2 oras ang lumipas, talunan, nalantad, at legal na nakatali sa kasunduang inihanda ng aking abogado. Ang hinaharap ng Crestwood Estate ay naging ligtas, eksakto tulad ng naisip ni David. Hindi hinati sa mga sakim na kamag-anak, hindi ibinenta sa pinakamataas na bidder, kundi iningatan bilang isang pamana para sa pamilyang pinili at minahal niya.
si Chloe at ako. Habang nawawala ang kanilang mga sasakyan sa driveway, lumitaw si Miss Jackson sa aking tabi. Ipagmamalaki kayo ng asawa ninyo, mahinahon niyang sabi. Natalo ninyo sila ng mas matalino, eksakto tulad ng pinaniniwalaan niyang gagawin ninyo. Pinanood ko ang alikabok sa daan, isang kakaibang halo ng mga emosyon ang bumalot sa akin. Ang tagumpay ay may halong kalungkutan, ang lakas ay lumitaw mula sa kahinaan. Hindi pa tayo tapos, sagot ko, iniisip ang mga video na naghihintay pa sa laptop ni David, ang hinaharap na nag-aabang sa amin. Ito pa lamang ang unang laban, ngunit isa itong laban na tiyak naming napanalunan, gamit ang mga sandatang masusing inihanda ni David at ang lakas na lagi niyang nakikita sa akin, kahit noong hindi ko ito makita sa aking sarili. Ang mga linggo pagkatapos ng pagkatalo ng magkakapatid na Sterling ay lumipas na parang isang kisap mata sa mga praktikal na bagay. Pagtatapos ng aming kasunduan, mga pulong sa Summit Resorts para buuin ang isang kasunduang kapakipakinabang sa magkabilang panig na magpapanatili sa pinakasensitibong bahagi ng property at isang maingat na inventaryo ng lahat ng nilikha ni David sa Crestwood Estate. Nanatili si Chloe sa akin sa panahong ito, ang kanyang unang hinanakit sa mga lihim ng kanyang ama ay naging paghanga sa kanyang pananaw. Nagsimula kaming manood ng kanyang mga pang-araw-araw na video tuwing umaga, pareho kaming nakakahanap ng aliw at gabay sa kanyang presensya kahit wala na siya. May ideya ka ba? Tanong ni Chloe isang gabi habang nakaupo kami sa beranda, pinapanood ang paglubog ng araw. Kahit anong hinala na may sakit si Papa o pinaplano ang lahat ng ito? Pinag-isipan ko ang tanong, hinahanap sa aking mga alaala ang mga napalampas na senyales. May mga maliliit na bagay na ngayon ay may saysay na. Ang pagpupumilit niyang i-update ang aming mga legal na dokumento 3 taon na ang nakalipas. Ang paraan ng pagtingin niya sa amin minsan tuwing hapunan na parang kinakabisado ang aming mga mukha. Ang biglaan niyang interes sa pagkuha ng litrato ng mga ordinaryong sandali. Akala ko lang ay dumadaan siya sa isang midlife appreciation phase, sabi ni Chloe, ngumingiti ng malungkot. Sa isang paraan, oo, sabi ko, humihigop ng tsaa. Hindi lang sa mga dahilang inakala natin. Ang pinakamalaking pagbabago ay ang pagtigil niya sa pagpapaliban ng mga personal na bagay. Ang papa mo ay laging isang someday na tao pagdating sa mga personal na gawain. Someday pupunta tayo sa Europa. Someday matututo siyang kumuha ng litrato. Someday aayusin natin ang kusina. Tapos bigla, sinimulan niyang gawin ang mga bagay sa halip na pag-usapan lang, lumilikha ng isang bagay na pangmatagalan. Umiling ako, inaangkop pa rin ang sarili sa laki ng kanyang itinago. Hindi ko kailanman naisip na nakikipagkarera siya sa oras, lumilikha ng isang pamana dahil alam niyang hindi na siya narito para makita itong umunlad. Nagulat ang mga executive sa Summit Resorts nang ilatag ko ang aking mga kondisyon para sa property. Sa halip na ibenta ang lahat para sa isang malaking halaga, tulad ng ginagawa ng karamihan sa mga may-ari ng lupa, iginiit ko ang isang kasunduan na nagbibigay prioridad sa pangangalaga sa kalikasan, nagtatakda ng mahigpit na limitasyon sa development, at ginagarantiyahan na mananatiling buo ang conservatory at ang art studio. Mrs. Sterling, sabi ng chief negotiator, ang mga terminong ito ay napakakakaiba sa industriya. Kung gayon, marahil ay kailangan ng industriya ng mas maraming kakaibang termino, sagot ko, hinuhugot ang tahimik na kumpiyansa ni David. Espesyal ang lupang ito, maaari itong maghintay hanggang sa magkasundo tayo sa mga responsableng paraan para i-develop ito. Sa aking pagkagulat, si Mr. Alston, ang CEO, ay naging interesado sa halip na masiraan ng loob sa aking diskarte. Nabanggit ng asawa ninyo na ikaw ay isang literature at arts graduate bago naging propesora, sabi niya. Sinabi niyang igigiit mo ang tamang paraan, hindi lang ang kumikitang paraan. Isa na namang piraso ng pagpaplano ni David ang nabunyag. Nagtatag siya ng mga kontak sa piling mga tao sa industriya na naghahanda ng daan para sa mga negosasyong alam niyang mangyayari pagkamatay niya.
Isang buwan matapos kong angkinin ang aking mana, nasa art studio ako na nilikha ni David. Ang sikat ng araw ay pumapasok sa mga bintana, nagliliwanag sa isang canvas sa easel. Pagkatapos ng mahigit isang dekada, sa wakas ay muli kong kinuha ang brush, nag-aalinlangan noong una, tapos ay may lumalagong kumpiyansa. Ang subject ko ngayon ay matiyagang naghihintay sa conservatory, tanaw mula sa mga bintana ng studio. Ang pambihirang asul na orchid na nahanap ni David dahil naaalala niya ang isang kaswal na komento ko maraming taon na ang nakalipas. Tinuruan ako ni Miss Jackson tungkol sa pag-aalaga ng orchid at unti-unting bumabalik ang kasanayan sa aking mga daliri na akala ko'y nawala na. Ma! Lumitaw si Chloe sa pintuan, dala ang laptop. Iba ang video ngayon, sa tingin ko ay dapat mo itong panoorin mag-isa. Ibinitin ko ang aking brush, nagtataka. Nasanay na kaming panoorin ang mga pang-araw-araw na mensahe ni David nang magkasama. Paano naiiba? Partikular na minarkahan ito para sa araw 30. Ang pamagat niya ay, kapag nagsimula ng magpinta si Naomi. Inabot niya sa akin ang computer nang may malambing na ngiti. Alam niyang babalik ka rin dito. Mag-isa sa studio, napapaligiran ng mga kasangkapan ng isang hilig na muli kong natutuklasan, binuksan ko ang laptop at pinindot ang play. Lumitaw si David, nakaupo sa mismong silid na ito bago pa mailagay ang mga art supply. Walang laman ang espasyo maliban sa mga magagandang bintana. "Hello, mahal ko," simula niya. Ang kanyang ngiti ay nagpapainit sa akin sa paglipas ng panahon. Kung nakikita mo ito, natagpuan mo na ang iyong daan pabalik sa sining, pabalik sa hilig na isinantabi mo para sa ating pamilya sa loob ng maraming taon. Hinawakan ko ang screen, namumuo ang luha. Marami akong iniisip tungkol sa pamana, patuloy niya. Kung ano ang iniiwan natin, kung anong marka ang ginagawa natin sa mundo. Karamihan sa mga tao ay iniisip ang pamana sa anyo ng mga anak o yaman o tagumpay. Pero may isa pang uri ng pamana, ang pagbibigay daan sa posibilidad sa mga taong mahal natin. Itinuro niya ang walang lamang silid sa paligid niya. Hindi pa tapos ang espasyong ito, pero sa isip ko ay nakikita ko na itong kumpleto, puno ng liwanag at kulay at ng iyong mga likha. Naiisip kitang nakatayo sa isang easel, may hawak na brush, sa wakas ay binibigyan ng anyo ang mga pangitain na dinala mo sa loob ng maraming taon. Tumingin ako sa portrait ng orchid sa aking easel, nagulat kung gaano ito katugma sa imahinasyon ni David. "Binuo ko ang lahat para bigyan ka ng kalayaan, Naomi," sabi niya. "Seguridad sa pananalapi sa pamamagitan ng kasunduan sa resort. Proteksyon mula sa pakikialam ng aking mga kapatid, isang magandang espasyo para lumikha. Pero kung ano ang gagawin mo sa kalayaang iyon, iyan ang iyong pamanang bubuuin, hindi ang akin na tutukuyin." Lumapit siya sa camera, matindi ang kanyang ekspresyon. Ang bahay, ang conservatory, ang art studio, hindi sila ang mana. Sila ay mga kasangkapan lamang. Ang tunay na mana ay posibilidad. Ang pagkakataon na maging mas lubos na ikaw na walang hadlang. Pinause ko ang video, nalulula sa lalim ng kanyang pag-unawa. Mas kilala ako ni David kaysa sa sarili ko. Nakita niya ang natutulog na artist na buhay pa sa loob ng propesora at ina na naging ako. Nang ipagpatuloy ko ang video, lumambot ang kanyang ekspresyon. "Mayroon akong isang hiling, bagamat nasa iyo kung tatanggapin mo o hindi." Sa closet sa likod ng silid na ito, may isang malaking canvas na ipinagawa ko bago ang diagnosis. Blanko ito, naghihintay. Kapag handa ka na, tunay na handa, sana ay lumikha ka ng isang bagay para dito. Isang bagay na kumukuha hindi lang sa kung ano ang nakikita mo, kundi kung ano ang nararamdaman mo tungkol sa lugar na ito na nagbalik sa akin sa aking pinagmulan at magdadala sa iyo sa iyong hinaharap. Nagtapos ang video sa kanyang pamilyar na paalam, "Hanggang bukas, mahal ko." Nanatili akong hindi gumagalaw ng ilang minuto, pinoproseso ang kanyang mga salita. Pagkatapos, dahil sa isang biglaang udyok, pumunta ako sa storage closet at natagpuan ko eksakto ang kanyang inilarawan, isang napakalaking custom-sized na blankong canvas, perpekto para sa pangunahing pader sa great room, ang puso ng bahay.
Sa mga sumunod na linggo, habang pinipinturahan ng taglagas ang tanawin ng mga kulay ginto, gumawa ako ng hindi mabilang na mga sketch, sinusubukang makuha ang diwa ng Crestwood Estate at kung ano ang kinakatawan nito. Walang nakasapat sa akin hanggang isang umaga, habang pinapanood si Chloe na nag-aalaga ng mga orchid sa conservatory, may nag-click. Unti-unting nabuo ang painting. Hindi isang tradisyonal na landscape, kundi isang halo ng mga tunay at metaporikal na elemento. Ang bahay, tulad ng itsura nito ngayon, sa likuran na may photographic na katumpakan. Sa harapan, isang serye ng mga translucent na layer na nagpapakita ng kung ano ang nauna. Ang abandonadong property na binili ni David, ang tahanan ng kanyang kabataan, at sa ilalim ng lahat ng iyon, ang sinaunang lupain na nakasaksi sa pagdaan ng mga henerasyon. Pinag-iisa ang mga layer na ito ay dalawang figura, isang babae at isang dalaga, na bahagyang ipinahihiwatig lamang ang kanilang mga tampok, sapat na upang kumatawan sa parehong particular at universal na mga paglalakbay. Sa likod nila, halos hindi nakikita maliban kung alam mo kung saan titingnan, isang ikatlong figura, isang lalaki na may hawak na asul na orchid, iniaalok ito sa dalawa pa. Nang sa wakas ay makumpleto ang painting, tinulungan ako ni Miss Jackson na isabit ito sa itinalagang lugar sa Great Room. Umurong si Chloe, pinag-aaralan ito, may luha sa kanyang mga mata. Si Papa iyan, hindi ba? At tayo. Sinundan niya ng daliri sa hangin ang mga landas ng mga figura. Ang nakaraan, ang kasalukuyan, at ang hinaharap ng lugar na ito. Pamana, simpleng sabi ko. Hindi kung ano ang iniiwan, kundi kung ano ang nagpapatuloy. Nang gabing iyon, habang pinapanood ko ang paglubog ng araw mula sa beranda ng lugar na ngayon ay tunay ko ng tahanan, naramdaman ko ang presensya ni David, hindi bilang isang multo o isang alaala, kundi bilang isang patuloy na pagsasamahan. Ibinigay niya sa akin hindi lamang isang property at material na seguridad, kundi isang balangkas para sa muling pag-imbento, ang kalayaan na matuklasan kung sino si Naomi Sterling kapag hindi na siya pinipigilan ng mga pangyayari. Ang kasunduan sa resort ay magbibigay ng pinansyal na katatagan magpakailanman. Ang bahay ay magbabago ayon sa aming pangangalaga. At ako ay magpapatuloy na magdala ng kagandahan sa mundo sa pamamagitan ng muling natuklasang mga talento, lumilikha ng sarili kong pamana kasabay ng maingat na inihanda ni David. Ilang buwan ang lumipas, nakatanggap ako ng isang hindi inaasahang bisita. Tumunog ang doorbell habang nagtatrabaho ako sa studio. Lumitaw si Miss Jackson sa pinto na may maingat na ekspresyon. Nandito si Marcus Sterling mag-isa. Agad na nanigas ang aking katawan. May dala ba siyang legal na dokumento? Wala po akong nakita. Iba ang itsura niya, hindi gaanong mayabang. Sabi niya lang ay gusto niya ng ilang minuto. Pinag-isipan kong tumanggi, ngunit nanaig ang kuryosidad. Kakausapin ko siya sa beranda, wag mo siyang papasukin. Mas payat si Marcos kaysa noong huli ko siyang makita. Mas malalim ang mga linya sa paligid ng kanyang mga mata. Lumingon siya nang buksan ko ang pinto, ang kanyang ekspresyon ay nakakagulat na mapagkumbaba. Naomi, salamat sa pagtanggap mo sa akin. Ano ang maipaglilingkod ko sa iyo, Marcos? Malinaw ang ating kasunduan. Hindi ako narito para kontestahin ang kasunduan. Tumingin siya sa property, tapos ay sa akin. Narito ako para humingi ng tawad. Sa lahat ng inaasahan ko, ang paghingi ng tawad ay isa sa pinakamababa sa listahan. Ikinrus ko ang aking mga braso, naghihintay sa kanya na magpatuloy. Nag-isip-isip ako sa mga nakaraang buwan, tungkol kay David, sa aming relasyon, sa mga desisyong ginawa ko. Lumunok siya. Hindi ko inaasahan na mananalo ka. Dapat pala, si David ang laging pinakamatalino sa amin. Hindi iyan paghingi ng tawad, sabi ko. Tama ka, tumango siya. Humihingi ako ng tawad sa pagsubok na kunin ang bahay na ito sa iyo, sa pagsubok na manipulahin si Chloe, sa lahat ng taon na ginawa kong mas mahirap ang buhay ni David. Tiningnan ko siya kung may bakas ng kasinungalingan, ngunit pagod at posibleng tunay na pagsisisi lamang ang nakita ko. Bakit ngayon? May cancer ako, simpleng sabi niya. Stage 4, hindi maganda ang prognosis ko, nagbibigay ito ng perspektibo. Imposibleng balewalain ang alaala ng sakit ni David.
Ikinalulungkot kong marinig iyan. Hindi ako naparito para sa simpatya. Naparito ako dahil ang kapatid ko ay nagtayo ng isang bagay na maganda rito at ako sa aking kayabangan at kasakiman ay halos sinira ito. May kinuha siyang maliit na sobre sa kanyang bulsa. Nahanap ko ito sa mga gamit ng aming ama. Naisip kong baka gusto mo o ni Chloe ito. Maingat kong tinanggap ang sobre. Sa loob ay isang kupas na litrato. 3 batang lalaki sa ilalim ng isang malaking puno. Ang pinakamaliit, malinaw na si David, ay may hawak na isang maliit na nakapasong orchid. Iyon ang una niyang pinalaki, paliwanag ni Marcos. Bago niya iwanang hindi tapos ang pangungusap, kitang-kita ang pagkakasala sa kanyang muka. Tumingin ako sa batang si David sa litrato, tapos sa sirang lalaki sa harapan ko. Gusto mo bang makita ang conservatory? Alok ko na ikinagulat naming dalawa. Nag-alaga si David ng ilang napakagandang orchid. Sandali, akala ko ay tatanggi siya. Pagkatapos ng halos hindi mahahalata, sumunod siya sa akin sa property na minsan niyang sinubukang nakawin. Habang naglalakad kami sa gitna ng mga bulaklak na inalagaan ng kanyang kapatid nang may ganitong pagmamahal, nakita ko si Marcos sa paraang marahil ay nakita siya ni David sa mga video. Hindi isang kontrabida na dapat talunin, kundi isang taong pinahihirapan ng mga desisyong hindi na niya mababawi. Ang pagpapatawad ay hindi magbubura sa nakaraan o magbabago sa hinaharap, ngunit marahil ay bahagi rin ito ng pamana, ang kakayahang pumili ng habag kapag mas madali ang paghihiganti. Hindi ko malalaman kung ang pagsisising nagdala kay Marcos sa aking pintuan ay tunay o isa na namang kalkuladong kilos. Ang alam ko ay nang umalis siya, may isang bagay sa Crestwood Estate na banayad na nagbago na parang isang huling kabanata ang nagsara. Nang gabing iyon, pinanood ko ang pinakahuling video ni David. Ngumiti siya sa akin mula sa screen. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang kapayapaan na hindi ko napansin noong nabubuhay pa siya. Ito na ang pagtatapos ng ating pang-araw-araw na paglalakbay, mahal ko. 1 taon ng mga mensahe para gabayan ka sa mga unang buwan nang wala ako, pero hindi ito ang katapusan natin. Huminto siya, tumingin sa kamera na parang tunay niya akong nakikita. Nagpapatuloy tayo sa mga desisyong gagawin mo, sa pagmamahal na ibinabahagi natin kay Chloe, sa kagandahang lilikhain mo mula ngayon. Ang bahay na kinatatakutan ko noon ay sa iyo na ngayon para baguhin. Ang lihim na itinago ko ay naging iyong regalo. Ang pangako na hiniling ko sa iyo na kalaunan ay pinalaya kita ay naging landas tungo sa iyong kalayaan. Ngumiti siya sa huling pagkakataon. Huwag mong kalimutan, Naomi, ikaw ang laging tunay na lakas sa ating dalawa. Hanggang sa muli, mahal ko. Naging madilim ang screen at sa katahimikan na sumunod, natagpuan ko hindi lamang ang pagkawala, kundi ang posibilidad. Ang bahay na hiniling sa akin ni David na huwag bisitahin ay naging aking tahanan. Ang mga lihim na itinago niya ay naging aking lakas. At ang pangako na hiniling niya sa akin ay naging susi sa aking hinaharap. Tumayo ako at lumakad patungo sa malaking painting sa sala. Pinagmamasdan ang mga layer ng nakaraan, kasalukuyan at hinaharap na aking inilarawan. Higit pa sa pag-iwan sa akin ng isang property ang ginawa ni David. Binigyan niya ako ng pagkakataon na muling matuklasan ang aking sarili. Ang bahay na kinatatakutan niya ay naging bahay na minahal niya. At ngayon, sa akin na ang patuloy na pagbabago nito, isang araw sa isang pagkakataon. Nagustuhan mo ba ang kwento ko? At saang syudad ka nakikinig? Magkita-kita tayo sa comments. Kung nagustuhan mo ang kwento, maaari mo akong suportahan sa pamamagitan ng pagpapadala ng super thanks para makapagpatuloy akong magdala ng mga kwentong tulad nito. Maraming salamat sa iyong napakatamis na suporta. Hihintayin ko ang mga komento ninyo tungkol sa kwento. Sa screen, makikita ninyo ang 2 bagong kwento ng buhay na lubos kong inire-rekomenda. Marami pang iba sa channel ko. Huwag kalimutang mag-subscribe. Magkita tayo sa susunod na kwento ng buhay, lubos na gumagalang.